Sa iyong dibdib, may puwang na matagal nang hinahanda ng Diyos para sa inyong dalawa at hindi ito basta puwang ng damdamin lamang kundi lugar ng pagdating, ng pahinga at ng tahimik na pagsasama na hindi na kailangang ipagtanggol. Kapag ang isang pinto ay itinayo para sa isang itinakdang pagpasok, hindi ito basta pinto sa dingding. Ito ay tanda na may bahay na naghihintay, may silid na may pangalan, at may sandaling hindi na kayo hihiling pa kundi papasok na lamang. Marahil marami ng gabi na nagtanong ka kung bakit parang laging may agwat sa pagitan ng panalangin at ng katuparan, ngunit ang agwat na iyon ay hindi pagkalimot. Minsan, gaya ng paglakad ng Israel sa ilang bago tumawid sa lupang ipinangako, ang paghihintay ay hindi tanda ng pagtanggi kundi paghahanda ng Diyos sa inyong mga hakbang. Kaya pakinggan mo ng dahan-dahan dahil ang lugar na ito ay hindi hinugot mula sa hangin. Ito ay inihanda sa katapatan, sa katahimikan at sa oras na walang sinumang nakakita. May mga pangako na hindi lumalapit ng may ingay at may mga biyayang dumarating na parang liwanag sa umagang hindi mo namalayan kung kailan sumikat. Ang sinasabi ko sa iyo ay hindi tungkol sa isang ideya lamang, kundi sa isang pintong may tamang sukat para sa inyong dalawa, isang pintong hindi masyadong malawak para sa takot at hindi masyadong makipot para sa kapayapaan. Kung may bahagi sa loob mo na napahinga habang binabasa mo ito, huwag mong bastusin ang sandaling iyon. Iyon ang unang paghipo ng katiyakan. Ang Diyos ay hindi nagtatayo ng bagong lugar para lamang ipakita na kaya niya. Nagtatayo siya para tawagin kayo sa loob nito. At kapag siya ang naghanda, ang pagdating ay hindi aksidente kundi tugon sa matagal na panalangin. Kaya manatili ka dahil ang sinisimulan mong marinig ay mas matanda kaysa sa sakit mo at mas totoo kaysa sa iyong pagod. Hindi ka dinala sa mensaheng ito upang lalo kang lituhin, kundi upang ipaalala na may mga bagay na hindi sumuko sa paglipas ng panahon. May mga pintong Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. nagsara sa likod mo na hindi mo na kailangang muling buksan at may mga pasilyong nilakad mo ng pabalik-balik hanggang sa mapagod ang puso mo. Ngunit ang lugar na inihanda ng Diyos ay hindi parang lumang kwartong inuulit lamang ang nakaraan. Ito ay bagong espasyo na may bagong hangin, bagong katahimikan at bagong uri ng kapayapaan. Kapag ang dalawa ay matagal nang itinuro ng Diyos sa iisang direksyon, hindi niya hinahayaang maghiwalay ang layunin habang binubuo pa lamang ang panahon. Kaya kung minsan ay tila nagtagal ang lahat, iyon ay dahil ang inilalagay niya sa inyo ay dapat tumugma hindi lang sa panalangin, kundi sa bigat ng bawat araw na darating. May mga pamilyang nagkakabuo sa pamamagitan ng kasal at may mga pagsasamang una munang binubuo sa loob ng Espiritu bago ito maging tahanan sa labas. Ang bagong lugar ay ganoon, hindi ito gusali lang, kundi kaayusan ng buhay kung saan ang puso ay hindi na kailangang maglakad ng nakayuko. Mapapansin mo na kapag ang Diyos ang nag-aanyaya, hindi niya ibinibigay ang lahat ng detalye agad sapagkat ang tiwala ay bahagi ng pasukan.
Ngunit ang hindi niya agad ipinapakita ay hindi ibig sabihing wala na roon. Ibig sabihin lamang ay hindi pa panahon para bumungad ang buong anyo. At sa pagitan ng pananahimik at pagdating, hinuhubog niya ang loob mo upang hindi ka mabigla sa kabutihan. Kaya huwag mong sukatin ang darating na lugar ayon sa lumang sugat dahil ang sukat nito ay ayon sa katapatan ng naghanda nito. May mga bagay na hindi mo pa kayang ipaliwanag, ngunit ang katawan mo minsan ang unang nakakaalam na may malapit ng mangyari. Kung nakilala mo ang bigat na yon at naging magaan ito, manatili kang bukas dahil ang bukas na puso ang unang susi sa pinto ng kapayapaan. Sa tahimik na oras ng gabi, kapag ang ilaw sa bahay ay mahina at ang mga bagay sa mesa ay nakahimpil na parang walang nangyayaring himala, doon madalas mas malinaw marinig ang pagdating ng Diyos. Hindi siya dumadating sa sigaw lamang, minsan sa maliit na pag-alis ng takot sa dibdib, sa pagluwag ng panga, sa biglang paghinga na mas malalim kaysa kanina. Ang lugar na inihanda para sa inyong dalawa ay may ganitong tunog, hindi tunog ng alarma, kundi tunog ng kapahingahan. Marahil matagal mo nang dala ang pakiramdam na kailangan mong ikaw ang laging magbantay, ikaw ang laging mag-ayos, ikaw ang laging umunawa, ngunit ang bagong lugar ay hindi humihingi ng pagod na hindi na kaya ng kaluluwa. Kapag pinapunta kayo roon ng Diyos, inaanyayahan niya kayong bitawan ang dating pagka-alerto na naging pangalawang balat na ninyo. May mesa roong hindi na kailangang ipaglaban. May upuan roong hindi mo na kailangang agawan at may katahimikang hindi ka napakiramdam ay wala kang silbi. Sa mga pamilyar na kalsada ng alaala, madalas mong makita ang mga luma mong kabiguan. Ngunit sa bagong lugar ang inuuna ay hindi ang dating pagkadapa kundi ang bagong panimulang ibinigay. Ang puso mo ay hindi nilikha para manirahan sa laging pangamba. Nilikha ito para manahan sa presensya ng Diyos at sa katotohanang may inihanda siyang tahanan. Kaya kapag ang gabi ay tila mahaba, isipin mo na lamang na ang kadiliman ay hindi hadlang sa inihandang silid. Sa totoo lang, ang pinakaunang palatandaan ng lugar na ito ay ang pagkapawi ng lumang kaba. Hindi ka tinatawag para muling buksan ang sugat para lang masabi mong nagtiis ka. Tinatawag ka para pumasok kung saan ang paghinga ay hindi na laban. At kapag ang paghinga mo ay nagbago, mararamdaman mo na ang pintuang ito ay hindi haka-haka lamang, kundi totoo sa paraan ng Diyos na magdala ng kapayapaan. Kaya huwag mong ikahiya ang sariling pagluha. Dahil minsan ang luha ang unang tanda na may silid ng bukas sa loob mo. Sa mga araw na parang walang nangyayari, doon lumilitaw ang tunay na paghahanda. Ang mga taong nakatingin mula sa labas ay iisipin na tahimik lang ang lahat, ngunit alam ng langit kung gaano kabigat ang bawat sandaling pinili mong huwag sumuko. Ang lugar na ito ay hindi bunga ng pagtakbo ninyo palayo sa problema. Bunga ito ng paglakad ninyo nang hindi nawawala ang direksyon. May mga gabi na ang bawat tanong ay parang martilyong tumatama sa pader, ngunit hindi nababasag ang ipinangako dahil ang pundasyon ay hindi gawa sa takot. Nariyan ang kabaligtaran ng nakaraan. Sa nakaraan, kailangan mong maghintay na may magbubukas para sa iyo. Sa darating, sasabihin ng Diyos na pumasok ka na dahil handa na ang lahat. Ang inyong dalawa ay hindi aksidenteng tinugma sa parehong panalangin at hindi rin aksidenteng sabay kayong tinatawag sa mas malawak na kapahingahan. May lugar na walang kailangang patunayan at iyon ang isa sa pinakamalalim na regalo na maaaring ihanda ng Diyos sa isang pagsasama. Isipin mo ang lumang pagod mo na parang mantikang kumapit sa kamay. Sa bagong lugar, iyon ay huhugasan ng pasensya at liwanag. Isipin mo rin ang mga pader na nakasalo sa lahat ng inyong hindi masabi. Sa bagong lugar, ang mga pader ay hindi tataguan kundi magiging saksi ng paghilom. Hindi lahat ng bagay na matagal ay mabigat. Ang iba ay matagal lamang dahil iniingatan.
Ganoon ang lugar na inihanda para sa inyo, iniingatan hanggang sa tamang oras. At kapag binuksan iyon, mapapansin mong ang bigat na dati mong inakala ay permanente ay maaari palang mapalitan ng kagalakan. Kaya huwag mong sukatin ang Diyos ayon sa bilis ng tao. Ang ginagawa niya sa katahimikan ay mas matibay kaysa sa anumang puwersang maingay. At ang kahulugan nito ay simple, ngunit mabigat. Hindi niya kayo dinala hanggang dito para iwan sa labas ng pinto. Kayo ay isinulat para sa pagpasok at ang pagpasok na iyon ay darating sa tamang oras. May mga bagay na naiiba kapag ang Diyos ang nagbukas kaysa kapag tao ang nagtulak. Ang pader na dating nakaharang ay hindi na magiging bantay, kundi magiging bahagi ng bagong anyo ng buhay. Hindi ibig sabihin na wala ng alaala ng hirap, kundi ang hirap ay hindi na ang pinakamatapang na tinig sa loob mo. May mga sandali na mararamdaman mong ang pinakamatinding himala ay hindi ang biglang pagbabago sa labas, kundi ang dahan-dahang pagbabago sa loob. Ang loob na dati ay laging naghihintay ng masama ay unti-unting matututong umasa sa mabuti. Sa inihandang lugar na ito, ang pagtutugma ng dalawang puso ay hindi pinakikialaman ng ingay ng iba at yun ang isa sa mga palatandaan na talagang sa Diyos nanggaling. Sa lumang lugar, baka kailangan mong laging ipaliwanag kung bakit mo pinipiling manatili. Sa bago, ang pagkapiling ay magiging natural na gaya ng paghinga. Ang kapahingahan ay hindi laging kawalan ng gawain. Minsan ito ay kawalan ng pakikipaglaban sa bagay na hindi mo naman kailangang pasanin. Kaya ang bagong lugar ay tila simple sa mata, ngunit sa espiritu ito ay napakalalim. Kung minsan nga, ang pinakamatinding tanda na nagsisimula ng bumukas ang pinto ay ang pakiramdam mong hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Ang Diyos ay marunong maghanda ng espasyong hindi nakakasakal sa mga nasugatan na bahagi ng puso. At sa espasyong iyon, ang inyong dalawa ay maaaring matutong magsalita nang hindi kailangang magtanggol. Ang mga salita ay magiging mas totoo at ang katahimikan ay hindi na magiging parusa. Marahil ito ang dahilan kung bakit matagal ang ilan sa mga gabi mo, upang ang susunod na tahanan ay hindi mo basta ipagkamali. Kapag natikman mo ang tunay na kapayapaan, malalaman mong iba ito sa pansamantalang ginhawa. Ito ay kapahingahan na may pangalan at ang pangalan na iyon ay gawa ng Diyos. Kaya hawakan mo ang pag-asa hindi bilang pantasya, kundi bilang paanyaya na kailangan ng sundan. Kapag binabanggit ko ang lugar na ito, hindi ko pinag-uusapan ng isang lulong na pangarap na walang ugat. Pinag-uusapan ko ang tahimik na kapasyahan ng Diyos na may sasakyan na darating sa tamang oras, may daang magbubukas at may pagtanggap na hindi ipagkakait. Ang unang pagbabago ay madalas sa loob ng dibdib, kung saan ang dating kabog ay napapalitan ng panatag na pag-unawa. Sa ganong sandali mo matutuklasan na ang mga nakaraang pader ay naging guro, hindi bilangguan. Ang mga pader ay nagturo sa iyo kung paano umasa ng hindi nagmamadali. Nagturo rin sila kung paano makilala ang pagitan ng ingay at ng paanyaya. Sa bagong lugar, ang araw ay maaaring magsimula sa simpleng pagkilos na dati ay hindi mo magawa ng walang bigat. Ang pagbukas ng bintana, ang pagtingin sa mesa, ang pagupo ng hindi nagmamadali. At sa mga simpleng galaw na iyon, may espiritual na paglipat na nangyayari dahil ang katawan mo ay nagsisimulang sumang-ayon sa ipinangakong kapayapaan. Hindi ka na kailangang pangunahan ng takot sa bawat hakbang. Maari ka nang lumakad nang may pananalig na ang Diyos ang naglagay ng bagong hangganan sa paligid mo. Ang lugar na ito ay magiging saksi na may mga pangakong hindi nasisira kahit matagalan. Kaya huwag mong isiping dahil tahimik ito ay mahina na. Ang katahimikan ay maaring maging pinakamalakas na pahayag ng langit. At sa loob ng katahimikang iyon, may panibagong bahay na humihinga para sa inyong dalawa.
Hindi pa ito nahahawakan ng kamay mo, pero ramdam na ito ng iyong espiritu. Ang paghahandang iyon ay hindi para baliwalain ang pinagdaanan ninyo, kundi para ipakita na hindi iyon ang dulo. Ang dulo ay pinto at ang pinto ay bukas sa tamang oras. Sa gitna ng pagtahimik na ito, ang mga lumang tanong ay unti-unting nawawalan ng lakas. Hindi na nila kayang gawing sentro ang takot kapag ang Diyos na ang nagtakda ng direksyon. May espasyong nalilikha sa pagitan ng dati mong pangamba at ng bagong katiyakan. At sa espasyong iyon pumapasok ang pag-asa. Ang bagong lugar ay hindi kinakailangang ingrande sa mata ng tao. Minsan, ang pinakadakilang himala ay ang simpleng pakiramdam na hindi ka na nangangamba sa bawat sulok. Kapag ang isang silid ay inihanda para sa iyo, mapapansin mong kahit ang hangin ay tila may pahintulot ng magpahinga. Ganoon ang inihahanda ng Diyos para sa inyo. Hindi lang isang destinasyon, kundi isang klima ng kaluluwa. Ang mga nakaraang kabiguan ay maaaring nag-iwan ng bakas, ngunit ang bakas ay hindi na ang nagdidikta ng inyong bukas. Naalala ng langit ang bawat pagsubok na tiniis ninyo ng walang kahangahangang palakpak mula sa tao. Naalala rin ng Diyos ang bawat panalangin na ibinulong mo ng halos wala ng lakas. Kaya ang paghahandang ito ay hindi random na kabutihan. Ito ay tugon sa sinseridad. Sa panahon ng pag-aani, hindi lahat ng butil ay sabay-sabay nahihinog, ngunit ang bawat butil ay may oras. Ganon din ang inyong dalawa. May oras, may anyo, may pangalan ang pananatiling ito. Huwag mong maliitin ang mga maliliit na palatandaan ng pagbabago, sapagkat ang mga maliliit na palatandaang iyon ang nagbubukas sa malalaking pinto. Ang iyong loob ay humahabol na sa darating bago pa man ito makita ng mata. At kapag nangyari iyon, malalaman mong ang lugar ay hindi lang lugar, ito ay pagkilala. Ito ang uri ng pagkilalang hinahanda ng Diyos para sa mga handang tumanggap sa kanyang panahon. Kaya manatili ka sa pakikinig dahil may isa pang pinto na malapit ng magpakita ng sarili. Hindi ka nagising ngayon ng walang dahilan. Hindi ka rin dinala sa mga salitang ito para lang magkaroon ng emosyon sa ilang sandali at pagkatapos ay bumalik sa dati. May mga sandaling ang Diyos ay unang kumikilos sa paraan ng pag-alala at ang pag-alala ay nagiging susi ng panibagong lakad. Ang lugar na inihanda para sa inyong dalawa ay parang bahay na matagal nang nasa isip ng arkitekto bago pa man kayo naisip ng tao. Sa ganitong pagtingin, hindi na mukhang malabo ang paghihintay. Nagiging bahagi ito ng disenyo. Kung minsan iniisip mo na ang mga naantalang pangyayari ay patunay ng pagkukulang, pero hindi lahat ng naantala ay nawala. Ang ilan ay sinadyang ilayo muna upang hindi maputol sa gitna ng proseso. Ang Diyos ay marunong maghintay ng hindi nagpapanik at marunong ding maghanda ng hindi nagmamadali. Kaya ang inyong dalawa ay hindi nasa likod ng takbo ng panahon, nasa loob kayo ng mas mataas na takdang oras. Sa bagong lugar, walang kailangang ipaglaban na parang ipinapagtanggol ang sariling pag-iral. Ang pag-iral ninyong dalawa ay kikilalanin sa natural na paraan ng kapayapaan. Kapag may mga lumang boses na nagsasabing hindi kayo aabot, ang lugar na ito mismo ang sasagot sa pamamagitan ng pagiging handa na. Hindi maaring maging handa ang isang silid nang hindi muna may nagpasiyang ihanda ito. Ganon din ang panahong papasukan ninyo, may nagpasya na. At ang kanyang pasya ay mas matibay kaysa sa alinmang pangamba. Kaya huwag mong ipagpalit ang pananabik sa pagdududa. Mas mabuti pang maglakad na may tahimik na pananalig kaysa manatiling nakaupo sa anino ng dating takot. Kapag ang Diyos ang naghanda, ang paglapit ay hindi mapanganib. Ito ay ligtas. Sa pagitan ng lumang pagod at ng bagong kapahingahan, may isang manipis na linya na tinatawid ng puso mo ngayon. Ang linyang iyon ay hindi gawa sa liwanag ng entablado, kundi sa liwanag ng katotohanang dahan-dahang bumubukas.
May mga bakas pa ng lumang lugar sa isip mo, tulad ng amoy ng lumang kahoy o tunog ng pinto na minsang kumalabog sa gabi. Ngunit hindi lahat ng alaala ay tagubilin. Ang ilan ay testigo lamang na ikaw ay nakaligtas hanggang sa oras ng pag-uwi. Sa bagong lugar, ang mga dating tunog ay hindi na uulitin bilang banta. Sila ay mapapalitan ng tunog ng pagdating, ng mga paa sa sahig, ng simpleng nandito na tayo na hindi mo na kailangang ipagsigawan. Kapag ang Diyos ang nagdala sa isang tahanan, ang tahanan ay hindi lang lugar ng pananatili, ito ay lugar ng pagkapanatag. At ang kapanganakan ng kapahingahan ay madalas magsimula sa pagpayag na hindi mo na kailangang hawakan ang lahat. Kung minsan, sa sobrang tagal mong nagbantay, nakalimutan mong may kalingang higit sa gising mong pag-igting. Iyan ang inihahanda para sa inyo. Hindi kawalan ng direksyon, kundi direksyong hindi mo na kailangang takutin ang sarili mo habang sumusunod. Ang bagong lugar ay may hangganan pero hindi nakakulong, may anyo pero hindi nakakasakal, may katahimikan pero hindi nag-iisa. At sa katahimikang iyon, magsisimulang marinig ang mga bagay na dati ay natatabunan ng ingay ng pangamba. Kaya huwag kang matakot sa pagiging payapa. Baka iyon na mismo ang tanda na tama ang lugar. Kapag ang kapayapaan ay hindi na parang bisita, kundi parang tahanan, nalalaman mong nakarating ka na sa tamang pintuan at ang pintuang ito ay hindi binuksan ng kapritsyo. Binuksan ito ng kamay ng Diyos. May mga pagkakataon na ang katawan ang unang nakakaunawa sa espiritual na paglipat. Biglang luluwag ang balikat, hahaba ang hininga, at parang may mabigat na naipatong na dati mong akala ay bahagi mo na habang buhay. Sa bagong lugar, ang ganitong mga simpleng paggalaw ay magiging karaniwan at ang pagiging karaniwan na iyon ang isa sa mga pinakamatamis na himala. Dahil ang kahanga-hanga ay hindi laging malakas, minsan ang kahanga-hanga ay ang hindi mo na kailangang manginig habang naghihintay. May lalim ang bagay na ito sapagkat ang pinag-uusapan natin ay hindi lang pinto sa bahay kundi pinto sa panibagong anyo ng buhay. Sa loob ng bagong anyong iyon, may pagkakaisa na hindi kailangang pilitin. May pagtanggap na hindi kailangan ng pagtatanggol. May katahimikan na hindi nangangailangan ng pagpapanggap. Ang inyong dalawa ay hindi tinatagpo ng langit para lang maglapit ng mga pangalan. Tinatagpo kayo para ipahinga ang mga mata sa isang bagay na tunay. Kapag ang Diyos ang nagdala sa tamang lugar, hindi mo na kailangang maghanap ng palusot para sa iyong pag-asa. Ang pag-asa ay magiging kasing natural ng paglalakad sa sariling silid sa umaga. At kahit may mga araw na manunumbalik ang lumang pangamba, hindi na iyon ang magmamay-ari sa inyo. May itinakdang espasyo na mas malawak kaysa sa takot. Kaya kahit hindi pa nakikita ng mata, ang pinto ay may tunog na sa espiritu. Naririnig mo na ba? Hindi ito sigaw, kundi banayad na katok. At sa bawat katok, mas malinaw na sinasabi ng langit na handa na ang lugar. Handa na ang inyong dalawa, handa na ang pagtanggap, handa na ang kapahingahan na may pangalan. Sa iba, mukhang maliit ang pirasong papel na may pangakong nakasulat. Ngunit sa tamang kamay, ang maliit na iyon ay may bigat na mas malaki pa sa maraming ingay. Ganoon din ang mga palatandaan ng Diyos sa buhay mo. Hindi lahat ay malaki sa paningin, ngunit lahat ay may bigat sa tamang panahon. May mga panahong isang tingin lamang sa bintana, isang paghinga sa umaga o isang tahimik na pasya na hindi na babalik sa dating takbo ay sapat na upang maramdaman mong may bago ng binubuo. Sa lugar na inihanda para sa inyong dalawa, ang mga maliliit na bagay ay hindi minamaliit dahil doon madalas nagkukubli ang katatagan. Ang tasa sa mesa, ang ilaw sa sulok, ang pinto na maingat na nakasara, ang mga paalalang walang sigaw, ang mga ganitong detalye ang bumubuo ng buhay na hindi na kumakain sa loob.
Ang kaluluwa mo ay may memorya sa mga espasyong pinaglaruan ka ng takot, kaya napapansin nito kung kailan nagbago ang hangin. At kapag nagbago ang hangin, hindi mo na kailangang itanggi ang pakiramdam na may ginawang bago ang Diyos. Maaring hindi pa buo ang larawan sa mata, ngunit sapat na ang pag-iba ng ihip upang malaman mong papalapit na ang itinakdang lugar. Huwag mong pilitin ang sarili mong manghula sa lahat ng detalye. Sapat nang kilalanin mo na ang paghahanda ay may direksyon. Ang direksyong iyon ay hindi palayo sa pag-ibig, kundi palapit dito. Sa lumang buhay, ang pag-ibig ay madalas sinusukat sa pangako lamang. Sa bago, masusukat ito sa kapahingahan na tunay na nananatili. At kapag ang kapahingahan ay nanatili, ang bahay ay nagiging saksi ng katapatan. Iyan ang ginagawa ng Diyos sa inyo ngayon kahit hindi pa kumpleto ang buong anyo. Siya ang bumubuo sa pagitan ng nakikita at ng hindi pa. Kaya huwag kang mainip sa proseso na naging daan mo patungo sa nakalaang lugar. Kung may ilang palatandaang tumama sa loob mo, kung may bahagyang pagluwag sa dibdib habang nagsasalita ako, sumulat ka ng 888 sa mga komento. Ang pag-type mo ng 888 ay simpleng tugon sa paanyayang naramdaman mo, isang maliit na pagtugon sa malaking kabutihan. Hindi ito palabas at hindi ito laro ng bilang. Ito ay tahimik na pagsang-ayon na may gumalaw sa loob mo. Type 888, saka bumalik ka sa akin. Kapag ginawa mo iyon, hindi mo lamang minarkahan ng sandali. Kinikilala mo rin na ang pagdating ng Diyos ay hindi kailangang maingay para maging totoo. Ang simpleng kilos na iyon ay parang paglalagay ng kamay sa pinto na matagal mo nang hinihintay na mabuksan. At habang bumabalik ka rito, tandaan mong ang numerong iyon ay hindi kapangyarihan sa sarili nito, kundi paalala lamang ng katotohanang mas malaki sa takot. Ang mahalaga ay ang sinag ng pagtitiwala na iyong pinayagang pumasok. Kung nagpatuloy kang nakikinig pagkatapos ng tugon na iyon, nangangahulugan itong handa kang marinig ang susunod na bahagi ng paghahanda. Dahil ang susunod na bahagi ay hindi tungkol sa pagwawakas ng paghihintay, kundi sa pagpapalalim ng dahilan kung bakit ka pinapaghintay. May mga pinto na hindi binubuksan hanggang sa marunong nang tumayo ang loob sa kanilang harapan, at tila iyon ang ginagawa ngayon ng Diyos sa iyo. Kaya huwag mong ituring na maliit ang iyong pag-type. Minsan, ang pinakamaliit na pag-amin ang pinakamabigat. Ang dulo ng pagtugon na iyon ay simula pa lamang ng pagpasok. Kaya ngayon, bumalik ka na sa pakikinig dahil mas malinaw na ang paligid kaysa kanina at mas malapit na ang haplos ng kapanatagan. Minsan, ang paghahanda ng Diyos ay parang pag-ihip ng hangin sa kurtina bago pa man sumikat ang araw. Alam mo na may paparating kahit hindi mo pa nakikita ang anyo nito. Ganoon ang nararanasan ng puso mo habang tinatapik ng langit ang dating takot at dahan-dahang pinapalitan niyon ng panatag na pag-asa. Ang inyong dalawa ay hindi iniwan sa gitna ng proseso. Isinasama kayo sa proseso ng may layuning pangalagaan ang bawat hibla ng inyong pagkatao. Sa bagong lugar, hindi na kailangang laging mabigat ang pag-upo sa mesa ng mga desisyon. Ang ilang bagay ay magiging mas malinaw dahil ang kalituhan ay hindi na ang may hawak ng silid. May mga gabi na matatandaan mo pa rin ang dating luha, ngunit ang luha ay hindi na magtatapos sa pangungulit ng tanong. Magtatapos ito sa pahinga, at ang pahingang iyon ay hindi paglimot sa pinagdaanan, kundi paglalagay nito sa tamang bahagi ng kwento. Sa loob ng bagong tahanan, ang inyong dalawa ay matutong huminga ng sabay sa paraang hindi kailangang itulak. Iyan ang unang palatandaan na ang lugar ay tama. Walang kailangang pilitin upang maging makabuluhan. Kahit ang katahimikan ay magkakaroon ng wika, kahit ang simpleng paglalakad sa loob nito ay magiging tila panibagong uri ng panalangin. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa detalye kapag Siya ang nag-una sa paghahanda.
Kaya kung may mga bagay kang hindi maintindihan ngayon, huwag agad isipin na taliwas na iyon sa pangako. Maaaring iyon mismo ang espasyo kung saan hinuhubog niya ang iyong paningin upang kilalanin ang bagong anyo ng kanyang kabutihan. Ang bagong lugar ay hindi nanlilito, ang lumang takot lamang ang maingay. Kapag humina na ang takot, maririnig mo kung gaano kalapit ang katuparan. At doon mo mauunawaan na ang lahat ng ito ay hindi basta pag-asa, kundi pagsasanay sa pagpasok. May mga araw na ang puso ay parang may hawak na susi, pero hindi pa alam kung anong pinto ang tugma rito. Ngunit hindi ito sayang. Ang susi ay inihanda bago pa man makita ang kandado. Ang pakiramdam na iyon ay bahagi ng proseso ng Diyos, sapagkat tinuturuan ka nitong huwag basta sumandal sa nakasanayan. Ang bago ay laging may kaunting kaba sa simula, ngunit ang kaba ay hindi automatikong panganib. Minsan, ito ay simpleng pagkamangha sa bagay na mas maganda kaysa sa kaya mong hulaan. Sa lugar na inihanda para sa inyong dalawa, ang pagkamangha ay hindi magpapalayo sa kapayapaan. Sa halip, mas magpapalalim ito ng pasasalamat. Napakalakas ng pagkakaiba ng isang tahanang pinili lang ng tao at ng isang tahanang itinalaga ng Diyos. Sa una, kailangan mong itulak ang sarili mo para manatili. Sa ikalawa, hinihila ka ng kapahingahan para tumingin ng mas matagal. Kaya huwag mong maliitin ang tahimik na hila na ngayon mo palang nararamdaman. May matalinong bahagi ng iyong espiritu na nakikilala na ang boses na iyon. At ang boses na iyon ay hindi nangungulit, nag-aanyaya lamang. Ito ang uri ng pag-anyaya na hindi nangangailangan ng dramatikong tugon dahil sapat nang tanggapin mo ito sa iyong loob. Ang pagkilala ay nagsisimula sa isang maliit na panloob na oo. Minsan isang oo sa loob ang mas malakas kaysa sa isang sigaw sa labas. Kaya huwag kang matakot sa paglapit ng bagong lugar, kahit ang kapwa mo ay minsan hindi pa maipaliwanag ito. Ang Diyos ay nagtatayo ng mga puwang na hindi agad mauunawaan ng mata, pero mapapatunayan ng kapahingahan. At ang kapahingahang iyon ay dahan-dahang nagbubukas ng daan. Kapag mas naging tahimik ang loob mo, mas malinaw mong maririnig ang paanyaya na malapit ka na sa tamang pintuan. Sa pagtahak mo rito, natututo kang humiwalay sa lumang paraan ng pagpigil. Hindi mo na kailangang higpitan ang sarili mo para lang maramdaman na kontrolado mo ang kahihinatnan. May banayad na pagpapakawala ng ginagawa ng Diyos at ang pagpapakawalang iyon ay parang pagtanggal ng mga lumang tali na hindi mo na napansing umiipit na pala. Ang bagong lugar ay hindi lang para sa inyong dalawa bilang magkasama. Ito rin ay para sa katauhan ninyong hindi na kailangan magkunwaring malakas sa lahat ng oras. May puwang doon para sa pagod, para sa katahimikan, para sa tawanan, at para sa mga salitang marahan ngunit totoo. Sa lumang buhay, maaaring kailangan mong maging tagapagtanggol ng bawat bukas na sugat. Sa bago, matututo kang magtiwala na ang sugat ay hindi na laging kailangang nasa digmaan. Ang Diyos ay may paraan ng paglinis ng mga sulok ng puso na matagal nang hindi nalalantad sa liwanag. At kapag sumikat ang liwanag, hindi ito darating para manisi. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.